Idinitalye kahapon sa ikatlong araw ng impeachment trial ang tungkol sa naging proseso ng National Bureau of Investigation sa ginagawa nitong pag-iimbestiga sa video ng press conference ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinasabing nagbitaw ito ng seryosong pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa witness na si NBI agent Mark Calilong, tinawagan siya ng kanyang executive officer at inutusan siyang imbestigahan ang isang virtual press conference ni VP Sara noong November 23, 2024. Una niyang napanood ang clippings ng naturang threat bago niya pinanood ang buong 2 oras na video conference. Anya, sinabi niya ito sa kanyang boss at ito ang nag-udyok upang maghanap ng mga video pattern kung may katulad na mga pahayag ang Vice-Presidente laban sa Pangulo. Nilinaw ni NBI agent John Mark Calilong ang isinagawa nilang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte na naging basihan ng House of Representatives sa kanilang ika-4 na article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Sa clarificatory question ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong nito ang kapangyarihan ng NBI na mag-iimbestiga ng mga krimen laban sa mga high-ranking official. Ayon kay Calilong, hindi kailangang mag-request ng mga naturang official bago sila kumilos at magsagawa ng preliminary investigation. At may kapangyarihan niya ang NBI na maghain ng mga reklamo sa Department of Justice. If we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo? Yes, Your Honor. Okay. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung nagsagawa rin ba ng investigasyon ang NBI para naman sa umano'y mga banta laban sa Vice-Presidente. Lalo na at ang pahayag na ibinigay ng pangalawang Pangulo sa naturang video conference ay matapos matanong patungkol sa umano'y banta na tinatawag na Operation Romanov na may balak umanong i-wipe out ang pamilya Duterte. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Pinunto ni Senator Judge Cayetano ang pagiging conditional ng statement ni VP Sara. Ngunit ayon sa testigo, para sa kanya, may tuturing pa rin itong isang absolute threat at una na rin anyang nagbigay ng pahayag ang National Security Council na may tuturing itong isang active threat. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, inilarawan ni Calilong kung paano matatawag na active ang isang pagbabanta at kung ito ay pwedeng maging batayan bilang isang impeachable offense ng Vice-Presidente. One giving the threat is capable of doing so. Meaning, If someone high-ranking official, and if you say an high-ranking can have official, a capability or power over to implement those such threat, it is considered, sir. Not only, sir, but also how it was delivered, sir. Like what was mentioned in that I mentioned previously, it was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.